Hello? Hello po. Hi, good Kinakabahan morning. ako, Papa Jack. Actually, evening pa lang po dito sa Saudi. Nasa Saudi ka ngayon? Opo. 10 p.m. po. Okay. Anong pangalan mo po? What's your name? Hello? Um, Tawagin na lang pong Mia. Pero Aisa po talaga yung po. Para ayoko lang pong i-ano yung... Ha, ang gulo. Ate, naririnig ka na nila. So, ano ba? So, ano ba? Alam na nilang ay sa pangalan mo. Gusto mong palitan natin yung Aisa? Kunwari, hindi namin narinig. Okay lang naman. Okay po. Ano? Okay lang po. Sige po. Aisa na lang. Paano yung Aisa mo? May Z or may S? Zay po. Zay, Aiza, yung social na Aiza. Ilan taong ka na? Mag-36 na po ako next week. Hmm. Ikaw ay nasa Saudi ngayon. Yes po. Pero hoping po next month makauwi na po. Gusto mo na umuwi. Bakit? Finish contract na po. Tsaka yun nga po. Magulo yung pinagdadaanan ko ngayon. Kaya mas gugustuhin ko na lang dito yung umuwi na lang. Gano'ng katagal ka na ba dyan? Actually, paano po? First contract ko po. 2 years pa lang po. Pero yun, sad po kasi nasira yung family ko. Okay. Asawa ka na. Opo. May ano na po ako. 4 na anak. Mhm. O, kwento mo sa akin ang sitwasyon mo. And kasal po ako. Naiyak agad. Kasi ano po very fresh po yung yung ito lang po December. Tapos until now po, medyo masakit pa rin. Kasi po, ganito po yan. Kasi yung husband ko po, nahuli ko po na may, siya, may babae po. Kailan? Ito lang pong December. Pero November po, parang kasi nawawalan na po siya ng time sa akin. Hindi na rin po siya tumatawag, bira na rin siya ng chat. Pero nakakausap ko po siya through sa anak ko. Pag tumatawag po ako sa anak ko, tinatry ko po siyang kausapin ganyan. Pero umiiwas po siya. Hanggang sa nung December po, parang nararamdaman ko na po kasi may something. Sabi ko, iba na to, parang gumawa pa ako ng way para malaman. Tapos talagang sigad po. Ano na? Pabait siya kasi Sorry, ano yun? sigad po, gagawa po talaga Okay, siya ng sorry. way para malaman Hmm. yung mga kasinungalingan or yung dapat mong malaman na ginagawa sa'yo na panluloko. Okay. Tapos po, itong December po, parang yun nga, hindi na po siya totally tumatawag sa akin. Tapos, syempre po ako, nag-aas ako, bakit ganun? Bakit nawawalan na siya ng time sa akin, nawawalan ng communication namin? Okay naman po kami, wala po kami pinag-aawayan, consistent sa dala ko. As in, wala po Anong kami trabaho problema. niya? Wala po. Ano po siya? Nasa bahay lang po siya kasi siya po nag-aalaga ng mga anak namin. Okay lang yung gano'n. Nagpalit kayo ng role. Opo. Okay na sana kung hindi siya ng babae, no? Opo. Ito po kasi ito po yung nakakatuwa sa problemang pinagdadaanan ko ngayon. Kasi Hmm. yung asawa ko po, ano po kayo, familiar po kayo dun sa mga apps na okay lang banggitin? Anong kulay? Yung, hindi pa, siya, apps po siya na about sa kanta-kanta. Okay. Ano meron doon? Doon niya po na-meet si Girl. Ba? Nagkakakanta siya doon? Opo, kumakanta-kanta po siya. Ngayon, inamin naman po niya sa akin itong nagkahulihan na marami siyang naging babae dun sa apps na yun. Okay. Tapos po, itong si Girl, nakita niya, taga Netherlands. Ngayon,
niligawan niya si girl dun sa apps na yun. Okay. Actually, yung babae po nasa Netherlands siya ngayon. And Mm. marami siyang pera. Mhm. Tapos po, yun, naging sila po. Ngayon, yung babae, niloloko niya rin kasi sinasabi niya sa babae na ano siya, single siya, pero may anak siya, hindi siya kasal. Kasi So, ganun. ang palabas niya sa babae ay single dad siya. Opo, na hiwalay daw kami, Mm. ganyan, hindi siya kasal. So, parang gusto niya lang pong perahan yung babae kasi yung babae, since maraming pera, pinangakuan po siya na tutulungan siya makapag-abroad. Okay. Sige lang. Tapos po, nung ito nga po, nalaman ko na nung December yung ginagawa niya po. Ngayon, kinausap niya po ako, sabi niya sa akin, oo, aano na ako na meron akong ginagawang ganito na babae ako. Pero Inamin niya gusto yon. kong, opo, inamin niya po, pero ang paliwanag niya po sa akin, gusto ko lang na magpatulong dito sa tao na makapag-abroad. So, parang So, parang ang gusto niya parang pong sinasabi niya na mangyari, parang intindihin mo na lang kasi mag-a-abroad ako, ito yung paraan ko, parang ganon. opo, pero hindi po siya nakikipag-iwalay sa akin. Ibig sabihin, pinapatiisa sa yung yung sitwasyon. Opo, ang gusto niya pong mangyari, maging manhid ako sa ginagawa niya, Nako po. nawalan kami ng communication, para doon siya mag-focus sa babae. Ganun po yung gusto niya mangyari. Which is, hindi po ako manhid para hindi ako masaktan kasi andito po ako sa malayo. Siyempre, kailangan ko ng communication sa asawa ko kasi siyempre, pag nasa malayo ka po, diba, kailangan So, parang consistent yung ina-assume yun. niya na dapat tanggapin mo na lang, parang ganon. Opo, parang kasi ang inaan niya, ginagawa niya to para daw po sa future namin pag nakaalis na siya. Ganito, Ginawa pang ganun. tungkol sa'yo, ha? Ayos, ha? Opo, i-ghost niya raw po yung babae kapag nandun na siya sa Europe, and then every year naman daw siya uuwi. Yung ganun, parang ganun po yung plano. Tapos, since ako po, syempre nasasaktan po ako. Tapos, parang isang araw, may nagbigay sa akin, may nag-message request po sa akin na binigay sa akin yung account ng babae. Tapos po ngayon, nakontak ko yung babae, nag-reach out ako dun sa babae. Ang tanong, Ngayon, sino kaya nagbigay sa'yo? Sino kaya yun, no? hindi ko po alam, pero naniniwala po akong si Lord gumawa ng way para mag-reach out yung babae. Oo nga, Ma-reach pero out sino yung kaya babae. yun? Siyempre wala namang Facebook account si Lord, no? Ano ka ba? Hindi ko po alam. Hindi, ang Siguro, tanong, ito sa... ang tanong ko, hindi ka ba nagtataka kung sino yung babae? Sino yun? Baka yung babae din yun. Hindi po. Siguro isa sa mga babae na. Hindi ko po alam. Baka. Opo. Okay. Tapos, ito, asa na nga ako. Ngayon po, di ba, na-reach out ko yung babae, nakausap ko yung babae. Ngayon, nung sinabi ko po sa asawa ko na nakuha ko yung account ng babae mo, sabi ko. Kasi ang gusto po kasi mangyari ng asawa ko, makipagsabuatan ako sa kanya na huwag ko sasabihin sa babae na may alam ako sa ginagawa niya. Napakasira ulo naman ng mister mo, no? Yun na nga po. Sabi So parang ko, sinasabi niya na parang ang dating parang konsentihin mo na lang siya kasi parang konsentihin mo na lang, makikinabang ka naman dito, parang gano'n yung dating, no? Opo, ganun po talaga. Which is hindi po kaya na konsensya ko yun kasi sabi ko sa kanya, kung ikaw gusto mong bigyan ng magandang future ng mga anak mo, sa maayos na paraan mo gawin. Huwag kang gumamit ng tao. Huwag kang maghanap ng tao na dadatasan mo para makapunta ka ng abroad. Kasi ako, willing naman ako tulungan ka. Nandito ako, kaya nga mag-asawa tayo. Kailangan, magtulungan tayo. Pero ang ginawa niya po, ganun nga po, naghanap siya ng dadatasan niya para makapag-abroad siya. Kasi ang katwiran niya po, hindi ko raw kaya kasi mataba isahod ko dito, ganyan. Sabi ko, maraming way. Kung gugustuhin natin, maraming way. Kasi po, 1 year pa lang ako dito, pinapapunta ko na siya dito. Sabi ko, sunod ka dito para dito ka na lang mag-work. Kasi kung dalawa tayo magtatrabaho dito, kakayanin natin lahat. Wala namang hindi kaya pag nagtutulungan kayo mag-asawa dito.
Tapos ngayon po, nakausap ko yung babae. Tapos sinabi ko din sa babae lahat ng tungkol sa amin na hindi totoong hiwalay kami, niloko ka lang ng asawa ko, pinatirahan ka lang, kasal kami, ganito ganyan. Ang nangyari po, nabaliktad yung pangyari. Ako ang nagmukhang sinungaling. Yung babae, hindi po siya naniwala sa akin. Tapos ngayon, inaano niya po ako yung tinatakot nga ako, nakakasuhan niya raw ako kasi nakipagsabuatan ako sa asawa ko na peperahan namin siya. Parang ganun po yung lumalabas. Pero ako po yung gumawa ng paraan para malaman yung totoo, para matigil na nga po So, yung sila, ginagawa niya wait sa lang, akin. sila nung girl, estado nila ngayon? Sa ngayon po, hindi po alam. Ang alam ko po, sila pa rin. Kasi yung asawa ko po kasi, nasa Pinas po siya. Pinag-open ng babae ng tindahan. Ang gumastos ay, Yung babae po. Tapos, ano po siya, sinirestaran lang siya ng girl. Take note po, Papa Jack, 2 months pa lang sila. Yung December lang naging sila. Hindi ko alam kung anong utak meron ng babae. Hindi, wait lang, baka naman earlier than December yan. Baka doon mo lang nalaman. Hindi po. Hindi po, December lang po talaga naging sila. At sinabi niya sa akin. Sinabi nino? Nung asawa ko po. Kahit yung girl po. Okay. So sa madaling sabi, alam nung girl na kabit siya. Pero Ito lang po niya nalaman nung nag-reach out po siya sa akin. Ito lang po February 5. Nung nakausap po siya. Hindi niya nalaman lahat. Pero ang nangyari po, kahit alam niya ng totoo, hindi niya binitawan yung asawa ko. Tapos mas pinili niya pa na, yun, maghiwalay na lang daw kami kasi siya na raw yung pinipili ng asawa ko. Yun po, hirap na hirap akong tanggapin kasi syempre ako, may mga anak kami, kasal kami. Ayoko masira ng piliin ng pamilya ko. okay. Ang weird po, diba? Ang gulo ng sitwasyon na, yun nga po, na sobrang hirap sa akin kung paano ko dadalhin kasi pinapangakuan pa rin ako ng asawa ko na na tiisin mo lang kung anong ginagawa ko. Kasi ano naman ito, ganito. Ang kups naman ng mister mo, no? Ayun po, tama po ba na tanggapin ko pa rin Siyempre siya? hindi. Ano ka ba? Siyempre, ano mang tanong yan? That's a blatant disrespect. Diba? Opo, Yan ay lantarang kawalang yaan sa'yo. Sobrang alala naman yan kung bala ko matiisin yan. Ano ka ba? Yun nga po, hindi ko alam kung anong mindset meron siya. Well, hindi natin, Siya? hindi ko alam. Desperado na. Ako feeling ko hindi lang Opo. pera yan. It's not just about money. Yun lang yung fasad ng mister mo sa'yo para kunyari walang kinalaman yung mali siya tsaka ano dyan. Pero I think it's more than that. Tsaka napakawala puso naman ng mister mo, di ba? Alam niyang masakit sa yan. Tapos ikaw pa siya sabihan niya na tiisin mo na lang. Para bang ang dating, tiisin mo na lang para sa atin ito. Gunggong ba siya? Hindi mo niya naisip na nagpakapagod ka dyan sa Saudi tapos papayag ka lang pala ng ganyan. Sana hindi ka na nagpunta ng Saudi, di ba? Kung okay pala sa'yo yan, sana hindi ka na nagpunta ng Saudi at hinayaan mo na lang siya maghanap ng, di ba? Okay. Anong tanong mo sa akin? na pag umuwi po ako, ano po bang wait po. Ano na? Hello? Hello po. Ano yun, kamo? Yun po na kasi po, di ba malapit na po ako Hindi po ba, tama po ba yan na ano po ba dapat pong gawin? Makipaghiwalay. Alam mo naman. Look, ganito Para mabigyan kita ng ng comparison, ha. Ako matagal-tagal na ako nagpapayo-payo dito, ha. Siguro naman alam niyo 'yon, di ba? Narinig ko na yata lahat ng klase ng kwento. Hindi man halos, no. Hindi man lahat pero halos, no.
karamihan ng mga lalaki, pag mahal nila misis nila at nagloko, yung mga coops na yan, yung mga manyak na yan, Opo. di ba yung mga tipong nalingat, pag nahuli, nagbabago naman, nagsisisi, may mga ganun eh. Yung mister mo kakaiba. Nung mahuli mo, ang sabi niya, tiisin mo na lang para sa atin naman to. Gunggong ba yan? Di ba? Opo. Hmm. Makipaghiwalay ka na dyan. Uy, si Choling nanonood. Oh. Yun nga po, inaano kasi kumbaga ako kasi, andito pa ako sa stage na, parang hindi ko pa po ma-accept sa sarili ko Na? na, yun nga. Parang sinisisi niya ako na, Kita mo, bakit napaniwala ka. ginawa niya. Tingnan mo, napaniwala ka pa niya na parang kasalanan mo to. Opo. Galing, no? Alam mo yan naman, classic signs of being a manipulator. Yes po, yan po yung sinabi ko sa kanya. Nagawa pa Hindi niya, ko akalain. nagawa pa niya i-contemplate mo na baka ikaw may kasalanan. Napaka-manipulator naman yan. Alam mo tawag sa'yo? Uto-uto. Opo. To the point po na na alam niyo yun, sobrang pagmamahal ko sa kanya. Willing pa akong kalimitan, tanggapin yung kasalanan ginawa niya. Huwag lang masira yung family namin. Ano question mo? Kaya nasagot niya na po. Okay. Makikipag-iwalay ka na, di ba? Opo. Sa tingin ko po yun po yung dapat gawin. Dapat. You are not supposed to just take it all in when someone is so disrespectful sa iyo. You're not supposed to just absorb yung mga kawalangyaan ng isang tao tapos ikaw binibigay mo sarili mo tapos siya ganyan. Napakawalang balls naman ng lalaking yan. Imagine mo, minsan na lang siya magbalak ng na siya yung magiging breadwinner sa panghingi at pangloloko pa ng ibang babae. Kung sakaling totoo man hindi ako naniniwala pero kung sakaling totoo man, sa ganung paraan pa niya gusto mag-provide sa inyo? Ha? Opo. Totoo po yung totoo. Di ba? Kahit po ako, hindi po ako makapaniwala na ginagawa niya. It's crazy. Hindi ko po alam po kung desperado po siya or what. So, yun po, kabaliwan nga po yung ginagawa niya. Na which is ayokong gayahin ng anak niya. Kasi parang yun nga, natatakot din ako na malaman ng mga bata yung ginagawa niya. Okay lang pala yung ganun. Kailan nag-usap niyan? Ito lang pong February. Ano, kamusta usapan niyo? Yun po, sinabi niya nga sa akin na maghiwalay na kami. Ganyan. Kasi yung babae yung pinipili niya. Yung Tapos pala po, sinabi niya po, yun nga po ang sobrang sakit sa akin kasi sabi niya, never kitang minahal. Kasi 14 years na po kami nag-asawa or 9 years na po kami kasal. Sabi niya sa akin, never kitang minahal sa buong buhay ko. Ang gusto ko makalayo sa'yo. Ang tawag doon? Makabitaw sa akin. Wait. Sinabi niya yan sa'yo? Opo. Ba't nagtatanong ka ba kung makikipag-iwalay ka? Sinabi na pala niya yan sa'yo. Siguro po gusto ko talaga matauhan ng bongga. Kasi alam mo, umaasa pa rin po kasi ako na pag umuwi ako na magiging okay kami. Na magbabago yung isip niya. Ang ibig mong sabihin sa akin, kung halimbawa magiging karera mo sa buhay ang pagiging OFW, ibig sabihin, if we follow your logic, kada lalayo ka, magiging katanggap-tanggap na lolokohin ka niya? Ganun ba yan? Hindi tama yun, ano ka ba? Well, kung yun lang ang tanong mo, very categorical naman yun, makipag-iwalay ka na. Okay.
Pag-uwi mo, may hiwalay na kaagad. Okay? Opo. Napakabastos ng mister mo, no? Sobra po. Ang lala, no? Napakabastos. Tama, no? Sobra po. Pero ako si tanga. Maasa pa rin, di ba? Well, ano pang tanong mo sa akin? Ah, wala na po. Yun nga, at least po, gusto ko lang din talagang, gusto ko lang din i-share na meron pala talagang mga gano'n sa atin ng tao na kahit sobrang tagal nyo lang magkakilala, hindi mo makikita yung ganung side ng pagkatao niya. Although, alam ko naman po na hindi ka masamang tao, siguro may dahilan kaya hindi naman, pero yun nga, hindi ko rin lubos sa isip na bakit. Alam mo kung ano maganda rito? Aiza, alam mo kung ano? Opo. You are just, Pakulong ko po. no, you are just 36 years old. There's plenty of time. Sa tingin niyo po, about sa legality, ipakulong ko. Well, ganito yan, ano. I've never been an advocate of filing a case. Kahit kailan, hindi ako advocate niyan. But, may but ako dyan. Okay. Kung feeling mo, ikagagaan ng pakiramdam mo to pursue a legal case against him, then do so. Kasi karapatan mo yan. Legal remedy mo yan eh. Hindi ko ipapayo sa'yo gawin mo yan. Pero kung ikagagaan ng puso mo, hindi rin masama yan. Balak mo bang idemanda? Hindi ko rin po alam kasi iniisip ko rin po kasi ng So, huwag ka maging padalos-dalos. No? Ulitin ko ha. I am never been an advocate of ganyan. No? Kung mas madaling magtuloy na lang sa buhay para kung sakasakali man. Kasi alam mo, what would it do to you will be it is going to prolong the agony. Yun eh. Diba? Papahabain niya kasi syempre pag dinemanda mo yan, kakalkalin yan. Tama? Oo. Ganun yun eh. Hindi ko gustong, bilang kaibigan mo, hindi ko gustong daanan mo pa yon. Okay? Pero, legal remedy mo kasi yan. Legal right mo yan. Kung gusto mong pagdaanan, hindi rin naman masama. At hindi dapat maging kasalanan mo yan. If you want him to be punished for doing what he did to you, then do so. Kung ako sa'yo, kung gagamitin mo yung batas, unahin mo yung pagsustento sa mga bata. Doon mo siya illegal. ano na lang po siguro sa bawsi ng Ano na? sa bawsi po ng Pwede. kumbaga kahit nga po wala naman siyang trabaho para maobliga din po siya na Yes, ma'am. magsustento sa mga bata. Yes, ma'am. Ngayon po. Gusto ko lang din talagang maano yung mind ko. Yung maliwanagan talaga kasi sa totoo lang po.
sobrang nananais sa akin pa rin yung puso. Okay. Kahit sobrang kabastusan na yung ginawa niya sa akin. Ganun po yun. May ano lang ako sa'yo, ma'am, no? Hindi ko alam kung tama ito magiging payo na to. Kaya ako pa iniisip na sabihin sa'yo. Eh. Okay lang? Yes po. Kung sakaling uwi ka ng Pilipinas at pag Opo. nandito ka, matitenga ka rin lang, mag-renew ka na lang ng contract. Kahit isang contract lang. Makakatulong sa'yo yan. Not only financially, but iba rin kasi pag malayo ka kahit pa paano, di ba? Change of environment, di ba? Different food, different people, different currency, different schedule, different time zone. Kahit pa paano, kung may pagdadaanan ka na, lilimot ka, kahit pa paano may tulong sa iyo. Ay, consider mo lang. Okay. Kaysa nawalan ka ng asawa, uwi ka, wala ka pang pera. I don't know if it makes sense to you. Opo, pero isa din po kasi na kinakatakot ko rin dito po since malayo ako. Baka ganun yung dahilan para tuloy yung mga Alin yung? para po kunin yung mga bata. Well, kapag wala ka sa Pilipinas, siya naman talaga yung rightful para mag-alaga sa anak mo. Para sa mga magulang. Which is ayoko po kasing mangyari kasi yun nga po, batugan po. Tapos ano pong gagawin niya, asa niya din sa kabit yung ibubuhay niya sa mga anak ko. Well, pag-usapan niyo yung part na yan. Suggestion ko lang naman yan. Thank you po. Ay, pasensya ka na sa mga lalaking ganyan, Aiza, ha? Yun po, na hindi ko ina-expect na na-experience ko yung ganitong pangyayari sa buhay. Which is ano lang, nangarap lang naman ako na magkaroon kami ng maayos na pamuhan ng pamilya. Ay, mag-ingat ka palagi dyan, ha? Okay, thank you po. Thank you po sa time, Tata Jack. Thank you po maayong pakaramdam ko. Thank you po.